sugod mi sa adlaw by talking to you, Lord. Ginoo, panalangin kini imong pulong na aming sabtan kag aming kaano kahibol Ginoo. Aming sa among pagpamalan ng Lord kung tama ka na mo man sa pagsabot sa inyong mga mensahe. Ginoo, ginampo, ginapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang atong devotional this morning is entitled Abounding in Love. Isa sa mga kanang growing psychological struggles sa kalibutan ngayon kay kaning gitawag na loneliness, ang kamingaw. Usa ni ka lisod nga kalaban, labi na kanang prone ka ini sa mga nagtrabaho sa kanang gawa sa nasod. Pero pasalamat kay tao kay naanay mga video call mas at least mapanggalan ang kaninyo ba kay makita ninyo yung loved ones na video o istorya ninyo halos everyday. So bisan o ang mga tao, we are surrounded by technology and social media nga gi-create to entertain people, to connect with people, pero kulang gihapon. Kung makabati gihapon nga na ay kanang isolation ba? Kaya ang tao, we are created for connection. No? Like ang Adan, gi-create ni God nga naagi partner. Gi-create niya nga naay companion in life. Dili lang for just kanang casual relationship like friends, kundi naagi deep and personal, meaningful love. No, like God's love para sa tuwa. So knowing this, ng mga struggles o ingani ang sitwasyon sa mga tao karon na ay psychological nga problema kaning kamingaw, usa sa mga greatest nga ministries nga pili nato ma-offer is simply by listening. Sa ako ang subject nga church counseling, ang ako una-una na sa una pag kana ikaw ang counselor din na kay counseling. Ang trabaho sa counselor muhatag og advice, di ba? Ang counseling mo doon sa imuha, magpaabot sa iyang problema, magpa-advise. Ako una-una, ang trabaho sa counselor muhatag og advice, pero mali din na siya. Ang trabaho sa counselor di ay is maminaw ra. Dili ka wala gina-encourage nga muhatag og advice sa ilaha. O usa na sa mga kanang gina-practice karon sa NBBYF nga camp, naging sila mga counselor aside sa mga staff and officers na sila counselor nga maduot sila random people mag-istorya, mag-musta and then mag-pray para sa ila. And usa siya ka indot ug effective nga pamaagi nila tungod kay daghan yung mga young people nga nakapa-express sila ng kuan ba mga problema nga natin sila mga giagihan o kailangan nila o kanang someone nga maminaw sa ilaha kay kasagaran or sa ilahang pag-evaluate kasagaran sa ilahang mga na-istorya ng young people kay di sila maka-open silang family, dili sila bisan o labi na katong mga bata na nagdako sila nga ang ilahang parents na leader sa church usahay dili sila maka-open sa ilaha o dako kay nga tabang nga naay someone nga maminaw sa imo. Kanang naara ka ba? Ang imong presensya nga maminaw dako kay sa impact ng tabang sa emotional and mental health sa usa ka tawo. So kaning ato ang emphasis karon dako siya og kanang pagpahinom sa ato nga si God nagapahinom nga ako ang source sa love and ako ang nakapahimo nga mo-increase and mo-abound ang inyong love toward one another. Kay kaning love dili ni something nga we can manufacture on our own. Okay, dili kita ang source aning love. Ang source aning si God. Di ba? Kunya ang nakapatrabaho aning sa ato ang kaugalingon is kaning ang Holy Spirit. No wonder na ang first fruit sa Holy Spirit kay love. Kung siya ang kanang
mamuhat sa itong kaugalingon to express that kind of love na itong nadawat from the Lord sa atong mga kaubanan sa simbahan, no, atong mga brothers and sisters in Christ. So, ang kaning mga kagugot sa Pilipinas karon, labi na sa pang-gobyerno, isa sa mga rason ana kay naay absence of love silang heart. Absence of love from the Lord, o ilang absence of love para sa mga tao. Kay ingon ana mahitabo labi na sa politika ron tungod silang own interest. Kurang ilang, di ba, ang ilang ginasultingan para di sa katawhan. Pero ang tinuod para na silang kaugalingon. Muna nga karon muna daghan kaayo ang kaning nagubot ang social media ba, no, labi na kato mga pagawas niya picture sa mga nagpirma-pirma sa impeachment. So makita ninyo nila ang grabe ang absence sa love sa kalibutan. O nindot kayo ang emphasis this month ug pahinumdom nga sa asa ta kailangan gyud og dili lang love sa Ginoo kundi love for others. Kay mo man ang second commandment, greatest commandment, di ba? Sa Matthew chapter 22. The second greatest commandment is to love your neighbor or love your brothers and sisters in Christ. So, usa ka nindot pahinumdom sa tuwa kung nabuntag nga kanang nga klase nga love, first of all, ato yun ang makuha or ang source ana is from God. Okay. Yun pa ang 1 John 4:19, we love because He first loved us. Siya ang first na source aning love. And then ang Holy Spirit mo ay nagapang pamuhat sa itong kinabuhi to exercise that love sa uban. So, mo di ang pulong sa Ginoo nga nagpaindulong sa ato karon ay ta nga magapangayo sa Ginoo ani nga kind of love nga atong ma-exercise o ma-increase ang kaning gugma para sa uban. Ang verse ang balikon, and the Lord make you to increase and abound in love toward one another and toward all men. 1 Thessalonians 3:12. Let us pray. Father God, amo ang dakilang pagpasalamat Ginoo sa among naangkon nga gugma gikan kanimo Lord. Amo ning gi-demonstrate nato sa cross. Father, salamat kay bisan we are sinners but still imong ipakita imong love, imong extend imong grace para sa mga ginautabangin ni Lord nga ma-exercise namon ning love ngadto sa uban. Lord, among ginapangayo nga i-increase pa nimo, i-abound pa nimo ang among love toward others to bring glory to your name.